what is the current status of? Uh, well, so far, so good naman. Praise the Lord kasi hindi kami pinapabayaan ni Lord. Actually naman, na talagang nasa ayos naman, survive naman. Okay naman. Kasi sa quality and the service, I think hindi naman nila kami makakalimutan. So the business is still going on good. What are your target customers during 3 to 5 p.m.? Well, kasi pag 3 to 5 p.m., actually sa Monday to Friday, iyan po may mga pasok ang mga bata, no? 3 to 5 is our dim sum promo, no? Karamihan dyan ay mga thunders, alam mo thunders, ay mga damatans, alam mo damatans, mga matatanda, karamihan ang pumupunta kasi sila ang may available time. Mga nanay, tatay, yung mga anak na wala pang, hindi pa nag-eskwela, yan talaga puputang Monday through Thursday. But, when it's come on Saturday and Sunday and holiday, yan po ay talagang mix na yan. Mga magulang, mag-asawa, family, mga ka-classmate, kapitbahay, sama-sama, friends, doon talaga, mix na talaga yon. What are the usual complaints does the management always receive? Well, kasi ang akin na encounter ko pag when it's time na big party like Mother's Day, Father's Day, holidays, the big problem namin kasi, so sobrang naming daming tao, doon kami nahihirapan minsan. Kasi minsan may customer kasi hindi tumatanggap ng rason. Kasi when it's come that busy, wala kami maibigay na upuan. Meron kasing customer talagang hindi matake yung waiting nila, sobrang tagal. Would you believe ang aming mga waiting list is almost 350 to 400 waiting. Ibig sabihin, hindi people binibilang per person party. Okay? What's your goal? What's the King Chef Restaurant's goal? Well, for me, it's easy. Satisfaction is my business. The customer satisfaction is my business. Nakuha mo yon? Kasi kung wala ang customer, hindi sila satisfied, hindi na sila babalik. Paano sweldo namin? Paano sweldo ng staff? Wala na. Kasi sila ang nagbibigay ng sweldo sa amin. Bakit po binabalik-balikan ng King Chef? Well, actually, kasi ang quality ng pagkain namin is the same. Now, we're talking about lalo na 3 to 5, no? Yung dim sum. We have a promo, 50% and one of the item is 55 all items, no? Kaya siguro binabalikan-balikan din kami. Kasi ang pagkain namin, whatever na regular price or promo price, the quality and the taste is the same. Paano niyo po ginagawa yung servisyo na sa isang first-time customer Okay. na instead of nasatisfy lang siya, nagkaroon siya ng delight niya? Okay, kasi ganito yon, no? In every table, actually, I'm the manager. At every table po talagang binivisit ko po yan. Nag-check satisfaction po ako sa pagkain, sa serbisyo, at nagkukwentuhan kami kung saan siya galing, kung bakit sila napadpad dito. So, ibig sabihin, doon ko malalaman na sila yung mga first-timer. No? So, iba talaga ang dating kasi you give them warm as a friend na kausap mo siya na, ay, salamat ma'am, you have time to come here. Actually, malayo kayo Thank you very much ma'am. I really appreciate that. How do you satisfy your customer? You mean the satisfaction as customer? Well, kasi akin ito hanggang sa una, hanggang sa huli, wag mong iiwan ang customer. Una, lilapitan mo, dapat hanggang sa pag-uwi niya, nandiyan ka pa rin. Na nag-aalalay, na nag-check ng satisfaction sa pagkain, so lahat, you give them the best you can. Kasi hindi porket na pumasok na siya, okay na. Dapat yan pagpasok at pag-uwi. O kaya pag-alis nila, nandiyan ka pa rin sa tabi. What unique fine dining service does your company? Fine dining? Yeah. This is a fine dining area, no? Ang fine dining kasi always is standard of service. Kasi ang standard, lahat yan dapat matutunan ng standard of service. Paano pag-serve, always on the right hand of the customer. Pulling the water, don't let the customer call you for asking for water. Hindi maganda yan. Dapat yan, mga training na yan, kayo nang lalapit.
initiative na fine dining tayo, dapat tayo maging alert tayo ang lalapit kung anong kailangan ng mga customer. Hindi, don't let the customer to call us. In what area in your service process do you think the management needs to improve? Okay. Elementary. Okay. So, improvement na sinasabi mo, well, lahat naman ng tao, no, may training, but some of the staff is stubborn. Diba? When it's stubborn sinasabi, minsan yung standard na may standard tayo, minsan hindi ginagamit. How will you measure the performance of frontline personnel based on your service process? Well, magaling. Actually, hindi ko naman tinatay yung upuan ko kasi frontline namin, kagaya ang receptionist, no? Kasi ang frontliner, sila ang nakikita sa labas kung ano ang nasa loob. 'Di ba? Kung ang receptionist kung pahina-hina at walang buhay-buhay magsalita, hindi na papasok ang customer kasi umuna pa lang ng frontliner mo eh. Wala nang ganang makipag-usap ng mga guests kasi walang kabuhay-buhay. But, ang maganda sa frontliner ko, gaya ng mga receptionist ko, lahat sila aktibo, talagang pili-pili talaga kami pag nag-hire kami ng staff, talagang nakikita namin na kasama siyempre yung beauty, taas, PR, tsaka yung smiling face.